So, magandang araw po sa ating lahat. So, welcome again sa ating channel. This is Rakiterang Inday at your series. So, for today's video, may pa-order tayo ngayon. So, rush order po ito. Kaninang umaga pa siya nag-order sa akin. Kaya lang merong pasok si Bunso. Kaya, inuna ko muna si Bunso, saka ako magluluto. So, time check po is 12:13 in the afternoon. So, kailangan natin siya may deliver ng 3 p.m. So, talagang pag may order talaga akong ganito. So, hindi talaga sana ako tumatanggap ng mga rush kasi nga ayoko na yung parang binibigla or madali ang trabaho. So for today, kailangan natin ng pera. Syempre, meron tayong mga pangangailan. So, kailangan natin tong tapusin within 2 hours. So, isang bilao lang naman yung pa-order natin, pero assorted. So, yun. Tara, samahan nyo ko and let's start. So, diri na natay mga ingredients nga giandam. So, asukal, itlog, condense, yung ating powdered milk, harina. Mayroon na din tayong nyog. Nagpakayod na tayo ng ating nyog. So, ayan. Harina ulit, yung ating food color, vanilla. So, ayan. Parang yan lang naman yata yung kakailanganin natin sa ating pa-order today. Kaya, simulan na natin. Painit na muna tayo ng ating steamer para meron na tayong paglutuan mamaya. So, pasensya nyo na yung steamer natin. Kung talagang ano siya, antique na, kaya sira-sira na yun. Ayan, hindi na nagagamit yung ating mga lutuan ng gasol. Yung ito din, wala nang laman. Tsaka hindi ko na ginagamit kasi ang mahal ng gas ngayon. So, ganyan, tinambak ko na lang muna siya dyan. Kasi sayang naman ko itapon. Kaya dito naman ako sa kahoy. Mas madali pa, tas nakamura ka pa. Kaya lang, nangingitim yung mga kaldero mo. Yun lang, napaka hirap niyang linisin. Kaya hinayaan ko na lang magkaganyan mong itim. Saka na lang tayo bibili ng bago pag meron na tayong budget makabili ng gasol. Yun. So, habang magpapainit tayo, gagawin naman natin itong mga kakailanganin nating lutuin. So, ganyan, kutsinta, putoflan, ganun pa rin. Sapin-sapin. Saka palitaw. So, yun. Glutinous flour na kanina ginawa ko. Lagyan ko lang siya ng tubig na medyo magiging galapong siya. Tsaka hinulma ko ng pagbilog at pina-flatten. So, ganyan lang.
Tapos pag nilagay nyo siya sa bilao, pagburan nyo lang siya ng nyog, pinayad ng nyog, sesame, at saka magpabaon na rin kayo ng asukal kasi matapang talaga ang palitaw. Ewan ko ba bakit maraming gusto kumain ng palitaw. Kahit ako, ayoko talaga kumain ng ganito. Napakatabang niya. Napaka-sweet lover natin. Charing. Pero hindi naman tayo sweet. Mahilig lang tayo sa matamis. Yun. So, ganyan. May mga lumutang na palitaw. So, ibig sabihin, luto na po yan. Kaya siya tinawag na palitaw kasi lilitaw. Tingnan nyo. Kapag naluto na, lilitaw siya bigla. So, kailangan mo na siyang hanguin para palamigin. Ganyan lang kadali ang palitaw. So, diba? May kakanin ka na. Bilis. Paghahanda ng putuhan para makapagsali na tayo ng ating puto flan sa ating steamer. So, kailangan natin siyang increase ng konting oil para hindi siya magdikit-dikit mamaya pa. Huwag yung masyadong damihan yung oil kasi papangit yung ating puto pag umalsa. Pangit ng alsa kapag pinunan ng oil yung init-init na ating putuhan. Puto molder. So, dapat dito na talaga sa bottom part para maganda yung alsa ng ating puto mamaya. So, pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ibig kong sabihin para sa ating puto. So, dito maglagay ako ng puno. Pakita ko sa inyo kung ano yung maging itsura ng puno ng oil yung ating So, ito pupunuin natin. Tapos may papakita ko sa inyo kung ano nangyayari sa kanya kapag punong-puno ng oil. Pati yung gilid, nilagyan nyo. So, ayan. Tapos na, magsalang na tayo ng ating puto flan mixture. So, meron lang tayo itong egg yolk. Egg yolk pala. Egg yolk at saka kalahating lata ng condensed milk. Kapag maramihan yung powder nyo, dagdagan nyo lang. Ito kasi 4 yung ginamit kong itlog. Pwede 5 kung maliliit. Pero ito medium at saka large, kaya 4 lang yung ginamit natin. So, kalahating lata ng gatas. Huwag masyadong sobra sa gatas kasi yung mixture natin kapag nadamihan ng gatas, hindi siya nagsiset. Kaya kung mapapansin nyo yung sa puto flan, kapag maraming egg, nasisira bigla yung ating flan kapag tinatanggalan sa molder. So, dapat sakto lang, pantay kumbaga. So, yan, salangan natin dito sa ating steamer para maluto. At isunod na natin mamaya yung puto mixture natin. Luluto ng puto flan, so kailangan mahinang apoy lang po talaga. Ayan, ganyan, parang, ayan, sakto lang yan siguro para hindi siya ma-overcook. Pangit tingnan sa flan mixture yung umusbong masyado yung flan kasi na-overcook siya, tsaka nagbubutas-butas. Kaya ganun. So, kung baguhan ka pa lang, hindi mo tansya yung apoy, gumamit ka ng ng mga gasol para may matansya mo yung apoy. Kasi dito sa may kapag kahoy yung gamit mo, hindi mo talaga matansya, posible na lulobo yung yung flan mixture. Ang pangit tingnan. Tsaka ang pangit din ng lasa. Hindi siya masarap. So, ganyan lang. Kasi maramihan tong niluluto natin. So, tamang-tama lang yung apoy niya. So, titingnan na natin ngayon kung luto na ba yung ating flan mixture. Ay, mainit. So, ayan. Ganyan po yung timailhan. Huwag nga nung naluto na siya.
Tanawa. Sa man ay hanap-hanap man. So, okay, so ganyan. Ganyan yung texture kapag luto na ang ating flan. So, hindi na siya magalaw. Tingnan nyo. Ganyan tayo. So, ganyan. Para marasalang natin sa apoy hanggang sa maluto. So, as you can see, wala po tayong nilagay na cloth sa ating steamer. So, hindi naman tutulo ng maraming tubig ang ating steamer. Kaya, ayos lang na wala siyang cloth. At saka pagpasensyahan nyo na yung talagang nangitim na talaga yung ating takip. Grabe talaga yung lakas ng apoy natin. So, hindi natin yan babaliktarin naman yung takip niya. So, kailangan natin siyang iiwas sa dumi para hindi tumulo sa ating puto. So, ito yung first batch ng ating puto flan. So, ito yung pakita ko sa inyo. Para ito yata yung pinuno ko kanina ng oil. So, tingnan nyo naman yung kanyang umbok. Hindi siya masyado maganda. Hindi siya tulad ng ganito. Tingnan nyo naman na umbok talaga siya. So, ganun po yung technique. Kaya, kailangan konti lang yung lalagay natin ng oil sa ating molder. So, tatanggalin na natin siya at lalagay natin siya sa bilao. So, ganyan lang. Diba, napakaganda ng ating puto. Yan. So, isa lang naman. Mamaya isa naman. Okay. So, next natin lulutuin ng kutsinta. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na medyo kumulo na yung kutsinta. Nagbutas-butas na po yung kanyang ibabaw. So, gusto ko sa ganyang kutsinta kasi naaamoy mo talaga yung bango ng kutsinta. So, kapag hindi kasi siya masyadong naluluto, hindi din siya masarap. Medyo hindi siya makunat. Ganyan napapansin ko sa aking kutsinta. So, ganito yung texture na gusto ko. Ganyan. Pwede naman yung hindi ganito, yung makinis lang na kutsinta. So, tamang hina lang sa apoy talaga. Tsaga-tsaga sa pagluluto hanggang sa mag-firm yung kutsinta. So, ayan. Papalamigin na muna natin ito kasi medyo mainit-init pa. Saka natin isa lang sa bilao. At sinalang ko na rin yung last part ng ating kutsinta at isusunod na natin ang sapin-sapin. Malamig na. So, tingnan nyo yung ating kutsinta. Napaka-ganda na niya tingnan pagkatapos niyang mag-set. Medyo lumambot. Medyo malamig na siya. So, tingnan nyo naman yung kanyang itsura. Diba? Makunat-kunat. Ganyan. So, may ayos na siya. Pati yung laki.
So, ganyan. Salang muna natin ito sa 5 minutes. Saka next natin yung white. Flavor. So, isusunod na natin ang white. Yan in 5 minutes again. Luto na ang ating puti. So, yan. Next na natin ang ating yellow color. Salang na natin yan for 5 minutes again. So, ayan, luto na po ang ating sapin-sapin. So, palalamigin na muna natin ito bago natin ilagay sa mga bilao. Ito na po yung ating mga kakanin kanina niluto. So, ayan, palitaw, kutsinta. Saka yung sapin-sapin din sa baba. So, mag-plating na tayo. Lalagay natin siya dito sa malaking bilao. Lang po yung niluluto natin ngayon. Yung panglima sana yung ubi palitaw. Kaya lang wala tayong ubi. So, ito na lang plain na palitaw. So, ito yung sapin-sapin na sinasabi ko. So, diba? Iba-iba yung kanyang kulay. Ang ganda niya tingnan. May violet, puti, at saka dilaw. Overload natin nila ako. Punong-puno siya ng kanin. So, wala talagang space. So, ito yung gusto ko kanin nila ako. Ito yung sa nila ako yung punong-puno. Overload. Kumbaga. So, yan. So, worth it ba sa inyo ganyan? 700 pesos. Tsaka dito sa kabila. Sabi natin ko siya. Yan, masyadong long-long. Hindi sa sana ng miliwan. So yun, hindi talaga nagkasya. Oh, kaya na nga po ang ating 700 pesos na bilao. So, hindi ko na po nabilang kung ilan lahat. Pero, sa tingin ko nasa mga 180 ito. Kasi ito, mga 50. Ito din, so 50. Ito, mga 30 lang ata ito. So, yan. So, yan. Lalamigin na muna natin to. Mamaya na natin siya babalutin ng cling wrap. Kasi medyo mainit-init pa po talaga ang ating kakanin. So, time check muna tayo. 2:36 na siya. So, yan. Hindi pa naman dumadating yung asawa ko, kaya papalamigin na muna natin. Lumaya natin siya babalutin at i-deliver namin siya. So, abang-abang lang guys. Okay, bye! So, yan lamang po ang aking pagkita ngayon sa inyo. Nagawa natin ng paraan ang ating lunch bilao within 2 hours. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay
may natutunan kayo sa ating video for today. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, mag-comment, at don't forget to click the notification bell para magiging updated kayo sa ating mga susunod na video. So this is Raketerang Inday, nagsasabing bye-bye!